Breaking news mga kababayan, nako po. Grabe ito. Pinaka good news po ito. Update po natin kay PRRD sa ICC. Maganda po ito mga kababayan. Attorney Conti. Naninilikado dahil tila wala nang mahanap na ebidensya laban kay PRRD. Kaya hindi simulan ang trial po laban kay Tatay Digong. So ngayon po mga kababayan, pakinggan po natin ang sinasabi ng abogado dito. Bakit hirap na hirap sila na makahanap ng ebidensya? Halaka! Trillanes de Lima, Hontiveros, nanginginig na po mga kababayan. At pati si Bangagista, mga lokalista, tangalista, bobolista, pinklista, yari kayo. Ito na po mga kababayan. Kikilabutan ang Malacanang dito kasi nga, syempre, pag si Tatay Digong makalaya ito at si Sara Duterte manalo sa 2028, alam na this. Kaya ito na pong balita. Kasi nakapagtataka sa akin na abogado dito sa Pilipinas. Kasi hindi ganun yung prosesong legal at judicial process dito sa Pilipinas. Na meron sila mga tinatawag na application to be witnesses. Kaya napakamot ako sa ulo. Sabi ko, wala pa pala silang testigo o kung meron man, kulang na kulang. Napaisip ako doon sa 30,000 killings na sinabi ng Rappler. Saan ba yun? Pakay o yung purpose why they posted that in their official Facebook page. Kasi nga, naghahanap pa sila ng testigo hanggang ngayon. It would appear to be that way. Kasi kung meron na nga silang mga testigo, kasi nga, nag-file na sila ng kaso, on the basis of which the court issued a warrant, edi, ituloy na nila yung kaso based on what they already had and based on what they already filed with the ICC. Yun ang nakapagtataka na hanggang ngayon, naghahanap pa ng testigo. Anong comment nyo dito sa bagong hakbang ng International Criminal Court or ICC? They're like, sir, no? Crowdsourcing witnesses on Facebook. Anong masasabi niyo, sir? Tatak ng tapang! Tatak ng... Ayan po mga kababayan, ako po, talaga naninilikado ang mga ito. Ilang kongresista dismayado sa pahayag ni BBM. Ano yun? Para saan yun? Tuloy pa natin. Yung nakita ko na na post, it's actually the ICC Office of the Prosecutor. So hindi mismo yung korte, but the Office of the Prosecutor. Who or which office until now, after more than 2 years na i-file yung kaso, are still looking for witnesses. Yun ang nakapagtataka. Kasi nakapagtataka sa akin na abogado dito sa Pilipinas. Kasi hindi ganun yung prosesong legal at judicial process dito sa Pilipinas. Kasi pag example man lang, kung merong isang krimen na nangyari, meron yung tinatawag na case build-up. The law enforcement will come in, they will investigate the case. And then, if they find that there is that the incident or the crime was actually committed, and they will be able to pinpoint the probable perpetrators, then they will bring the perpetrators to the prosecutor's office. Magsasampa sila ng kaso. And eventually, if they find probable cause, may kaso may file sa korte. Ibig sabihin, yung may file sa korte na kaso against yung taong pinailan na kaso, yung kaso niya would only be based on what was already built up by the police and by the prosecutor. Kasi yung sa trabaho ng police, factual. Ibig sabihin, maghahanap sila ng ebidensya. Ang trabaho ng prosecutor, they will appreciate yung facts, yung evidence, if it can withstand the case that they will file. Okay? Now, that being the case, once that is filed, yun na yung mga ebidensya na gagamitin ng prosecutor to advance and prosecute the accused.
Dito, sa ICC, iba. Nag-file sila ng kaso based on yung Office of the Prosecutor, nag-file ng kaso sa ICC. Ibig sabihin, sa korte, based on some allegations. Allegations of extrajudicial, so-called extrajudicial killing during the time when he was mayor and then later on was president. Na-file yan. And in fact, according to them, may warrant of arrest. And that's the reason why that was the basis of, although wrongly implemented, that was the basis of General Torre and his team to arrest and bring the former president to the Hague. Kung ganun man na meron na silang kaso, kung ano man yung ebidensya nila na na-file na sa korte, yun na yung gagamitin nila. Tama. Ayan mga kababayan. So ito pa yung isang balita dito. Panoorin po natin. Ito po ang sabi ng balita. Bakit naghahanap pa ng ebidensya laban kay PRRD? Tila ano na ito, pawala ng ICC talaga. Kasi isipin nyo, bakit hanggang ngayon walang ebidensya laban kay Tatay Digong? Diba mga kababayan, kung talagang si Tatay Digong ay guilty, dapat maraming ebidensya. Kaso wala silang mahanap. Ito po. Ito ICC naninigurado sa pangangalap ng ebidensya laban kay PRRD. Isipin nyo, ang tagal na nito, mag-isang taon na, wala pang ebidensya. Sir, bakit humihingi pa ang Office of the Prosecutor ng karagdagang ebidensya at nag-iimbita ng mga testigo sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC? Ano ibig sabihin nito? Yes, June, para sa bahagi ng mga biktima ay sapat naman at kumpiyansa sila na sapat naman yung kanilang mga ebidensya na naisumite sa International Criminal Court o ICC kaugnay nga ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang inihayag ni Attorney Cristina Conti, ang Assistant to Counsel ng mga biktima sa War on Drugs campaign ng dating Pangulo. Mahigit 5,000 na ang piraso ng mga items ng ebidensya ang naipadala ng prosecutor sa depensa para sa kaso ni dating former Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Ito ang kinumpirma ni Attorney Conti sa gitna ng kahilingan ng Office of the Prosecutor ng ICC na imbestigahan ang kaso. Batay sa pahayag na nakalathala sa ICC website, nagsasagawa ng mga investigasyon ang Office of the Prosecutor ng ICC sa kaso ni Duterte sa pamamagitan ng pangangalap at pagsusuri ng mga ebidensya. Gayon din ang pagtatanong ng mga iniimbestigahang individual, mga biktima at mga saksi. Layon anila nito na maghanap ng ebidensya ng pagiging inosente o guilty ng isang suspect. Ipinagutos din ng ICC sa Office of the Prosecutor na dapat pantay na imbestigahan nila ang mga pangyayaring makapagsasangkot at makapagpapawalang sala sa akusado. Kaugnay nito, nilinaw ni Attorney Conti na dati nang nakapost ang anunsyo na ito sa website ng ICC at ngayon lang inilathala sa dialekto ng Cebuano o Bisaya. Primarily targeted doon po sa mga nasa Bisaya o sa Visayas o kaya sa Mindanao, yung mga nagsasalita po ng Bisaya kasi siguro mas maiintindihan nila kung bakit humihingi ng ganitong impormasyon or ng ganitong resolusyon yung ICC. Kailangan po namin ng witnesses. Hindi ibig sabihin kulang ang ebidensya. Akong makikita ko lang dito ay nagsisigurado at nagsisinop yung ICC. Kumbaga, meron pa ba o ito ang pagkakataon? Ayon pa sa abogado, sa ngayon ay naghihintay ng desisyon sa dalawang bagay. Kabilang na dito ang desisyon sa pre-trial chamber kaugnay ng fitness to stand trial ng dating Pangulo na maaaring ibaba ngayong buwan ng Enero. Tapos yung isa na desisyon na ng pre-trial chamber.
Pero posible, dahil inakyat nga ng appeals sa appeals chamber o parang Supreme Court nila, ay posible pa, kung sakasakali, mabaliktad, ito naman yung issue ng jurisdiction. Kaalinsabay nung kaso, meron pong ongoing na investigation pa into ang tawag nila, situation in the Republic of the Philippines na it related sa war on drugs. Kaya po sa ibang siguro nalilito na paano na nga ba ito, may kaso, may investigasyon sa ICC, pwede pong magkasabay yan. Habang may nakabukas na kaso sa isa o dalawang tao, pwede pa rin tuloy-tuloy ang investigasyon. June, para sa investigasyon ng ICC, nakatuon ito sa ang investigasyon sa crimes against humanity of murder. Partikular dito sa mga krimen kaugnay ng war on drugs campaign sa ilalim ng administrasyon ni Duterte sa Pilipinas sa pagitan ng November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 kung kailan may jurisdiksyon sa ang ICC sa bansa. Naging epektibo ang pagbibitiw ng Pilipinas sa Rome Statute noong March 17 or simula March 17, 2019, isang taon matapos ang pag-abiso o magbigay ng abiso ng pagbibitiw sa ICC. Sa social media post naman ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, tanong nito, 10 buwan nang nakakulong si Digong at ngayon pa lang naghahanap ng mga testigo ang ICC. O, kita nyo mga kababayan, halos 1 taon na po si Tatay Digong na nakakulong doon. Ngayon wala pang ebidensya. Di ba mga kababayan, nasan yung hustisya dito? Di ba? Kaya wala Tignan nyo yung mga comment dito mga kababayan. Walang ebidensya tapos kinulong, mga walang hiya, taga-ICC na yan. Di ba mga kababayan? May kalalagyan yang ICC pati ang lahat ng involved sa pagkidnap kay PRRD. Di lang ay ano ito? Ano po ito? Mga kababayan, ito yung nagko-comment ha. Hindi ko nababasahin. Pabayarin ng danyos yung ICC sa ginawa nila kay former PRRD Duterte. Malinaw na politika ang ginawa nila. Grabe mga kababayan. We keep on praying, Tatay Digong, to come home alive. God is doing something amazing on behalf of PRRD. Grabe, no? Mga comment po ito. Nagbabasa po tayo, mga kababayan. That's why that case should have been filed in the Philippines. Clearly a violation of due process, legal rights of PRRD. ICC corruption ever. So sad but it's true. So umpisa pa lang na kinidnap si PRRD na hindi dumaan sa korte ng Pilipinas ay violation na yun. Sabihin na natin last resort ang ICC pero ginawa nila. Papaano mong masasabi na last resort o maayos silang hustisya? Dapat buwagin ng ICC na yan. Tapos si BBM admin ay patalsikin at panagutin silang lahat sa pagdadala kay PRRD sa ICC. Baka kailangan ng kumilos ang Korte Suprema ng Pilipinas kung pwede tayo ang magsampa ng kaso sa ICC sa abusadong panggigipit nila sa dating Pangulo. Kung sila litisin at iparesto ng Russia, pwede rin gawin ng Pilipinas. Ayan mga kababayan ko. Never again to Marcos. Ayan mga comment po ito mga kababayan ha. Never again to Marcos. Walang kwenta na president, walang kwentang Pilipino. Dahil binenta ang sariling lahi. Ayan mga kababayan ko. Sabi ni Nobo Alfante. 10 months in detention, denied interim release but without evidence. Clearly ICC is an international court of criminal judges. That's illegal detention. The Hague should also be held accountable for allowing such injustice in their territory. Dapat isapubliko ang mga iimbitahan nilang mga testigo dyan sa ICC para malaman ng mga Pilipino kung tunay ba ang mga hihaharap nila sa ICC. Grabe. Binayaran niyang ICC na yan. Hindi sila naghahanap
nagpapahiwatig lang sila na magwi-witness si Garma. Ayan, mga kababayan ko. Matinding pasabog. Mag-iisang taon na si PRRD. Kinulong na. Wala pang ebidensya. Matindi ito, mga kababayan. Kaya kung umabot po kayo sa bidyong ito, ay maaaring magkomento kayo, mga kababayan ko. Ipanalangin natin na si PRRD makalaya. At kung si Sara Duterte ay manalo sa 2028, alam na dis, makakauwi. At makikita natin muli si Tatay Digong at makakadaupang palad natin. Pag ito nakauwi, mga kababayan, dadalawin ko sa bahay nila. Kahit dun lang sa labas ng gate. Promise yan, mga kababayan. Pag si Tatay Digong makauwi, pupuntahan ko sa Davao, mga kababayan, para mabati lang ng happy birthday ito. Pag makauwi ito, dadalawin ko mismo sa kanila. Doon mismo, kahit hanggang doon lang sa gate. Mga kababayan, si Tatay Digong. Ito yung presidente na minahal ng mga Pilipino. Ito yung presidente na nagmahal sa bayang Pilipinas. Ito ang nagmalasakit sa totoong mga Pilipino na gusto na tumino ang bayan. Okay po? Yan lamang at ito ang ating reaksyon for transparency, for a better democracy. Mabuhay po. Ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.